Para sa ulamin namin ng hapunan, nagpabili lang ako ng isda pagkatapos nagpabili na nga rin ako nitong ipanglalahok. Nung mga nakarang araw, halos sunod-sunod niya na araw-araw ako nagluluto ng mga dahon-dahon na gulay dahil yun nga lang yung pinakamura. Sahod naman ni Isdi ngayon kaya ito at magluluto nga ako ng isda. Para sa sabaw pala na lulutuin ko, nagpabili lang ako dyan ng talbos ng kamote pagkatapos nagpabili na nga rin ako ng dahon ng malunggay. Maaga ako natulog kagabi kaya maaga nga rin ako nagising. Yung asawa ko na yung naghatid sa mga bata sa school pagkatapos ako naman inaiwan dito sa bahay. Nagpainit na nga muna ako ng tubig para sa titimplahin naming kape. Nabihan ko na nga siya na pagkatapos niya nga may hatid si Bunso sa school, dumaan na nga muna siya sa palengke. Pinapabili ko kasi siya ng bagoong dahil medyo matagal-tagal na nga rin ako na hindi nakakapagluto. Katapos naman namin makapagkape, inasikaso ko na nga rin itong lulutuin kong bagoong. Una ko na nga ginisa yung karne. Yung bagoong naman nagpabili lang ako ng kalahating kilo. Pagka nagluluto pala ako ng bagoong alamang, nilalagyan ko yan ng luya, ginagadyad ko. Kaya nga lang minsan parang iba naman yung nabibiling luya ng asawa ko. Parang may mga hibla siya. Pagka naluto naman yung bagoong, parang ang may mga hibla at parang may mga sinulid dahil nga dun sa ginadyad kong luya. Kaya ngayon hindi ko na nga ginadyad itong hinalo kong luya at hiniwa-hiwa ko na lang ng medyo maninipis. Dinamihan ko nga rin pala yung paglalagay ko dyan sa luya. Pinapapako kasi yan pagka kumakain niya ako ng bagoong. Ginisa-gisa ko lang yan saglit pagkatapos ay tinimplahan ko naman na ng mga pampalasa. Naglagay lang ako ng pamintang powder at pork cubes at nakalimutan ko nga pala magpabili ng sili. Buti na nga lang at may naiwan pang kaunti dito sa kusina. Yung siling pang sigang medyo matagal na namin nabili yan nung nagluto pa ako niya ng paksiw. Bali nakabalot na yan, 3 piraso yung isang balot. Hindi ko nga nilagay lahat sa paksiw dahil napakamahal nga ng sili. 2 piraso lang yung nilagay ko noon pagkatapos iniwan ko nga itong isang piraso. Medyo matagal na kaya pahinog na. Itong siling laboyo naman na andito na iwan sa kusina. Medyo patuyot na nga rin yan at hindi ko na maalala kung kailan yan binili ni Isdi. Kalimutan ko pa pala, naglagay nga rin ako dyan ng asukal para mabalansi yung lasa. Sahod ni Isdi pero hindi nga kami nakabili ng maraming bigas. Yung nabili nga lang namin 5 kilo lang dahil napakarami nga naming bayarin at kaunti na nga lang yung natira sa sahod. Sa dami ng mga bayarin namin, 1,040 na nga lang yung natira sa sahod niya. Pagkatapos yung 600 pa doon ipambabayad nga namin sa tubig. Yung natirang 400 doon sa 1,000, pinambili namin ng 5 kilong bigas. Pagkatapos yung sobra, yun nga yung pinambili ng bagong alamang at yung baboy na pinangsahod. Kasahod nga lang pero kulang na kulang pa. Hindi pa nga kami nakapag-grocery ng panggamit namin dito sa bahay. Pagkatapos yung bigas na nabili, kulang na kulang pa nga dahil 5 kilo lang. Ilang araw pa nga at hanggang sa makasahod niya ulit yung asawa ko. Paniguradong dito na naman niya ako kukuha sa tindahan. Pagkatapos mababawasan ko na nga rin na naman yung binta ko dahil walang pambaon yung mga bata. Pangulam nila pati na nga rin pambaon ng asawa ko. Yung sahod niya kasi ngayon, inuna talaga namin yung mga bayarin namin, yung tubig, pati na nga rin yung renta sa bahay. Itong pinabili namin ng ulam ngayon ay inutang na nga dito sa tindahan. Nagpabili lang ako ng isda, bumili si Isdi ng 2 pirasong tulingan. Iba doon isasabawin ko kaya nagpabili nga ako ng talbos ng kamote at malunggay at yung iba naman niya ipapaksiw. Ito sa pinapakulo kong tubig na ilagay ko na dyan yung isda, pati na nga rin yung mga gulay. Natimplahan ko na yan kanina pero nakulangan pa ako kaya nagdagdag nga ako ng patis. Nung luto naman na yung mga gulay, huli ko na nilagay yung dahon ng sibuyas. Kaluto naman nung sinabawang isda, sunod ko nga na sinalang ay yung paksiw. Gugutom na yung mga chikiting ko at since luto naman na itong sinabawang isda, naghain na nga rin ako kaagad at pinauna ko na sila kumain. Binalikan ko naman itong niluluto kong paksiw. Nung kaunti na lang yung sabaw, nilagay ko yung kaunting talong na tinira ko. Prito sana itong talong na binili ni Isdi, kaya nga lang hindi ko naman prinito yung iba. Sinahog ko nga dun sa sinabawang isda pagkatapos yung iba naman ay nilagay ko nga dito sa niluto kong paksiw. Pagkaluto naman itong paksiw, kinuha ko na nga rin kaagad at nagugutom na ako. Yung mga bata hindi pa nga tapos kumain sa lamesa, kaya dito na nga lang muna ako sa lapag. At ito na yung aming hapunan ngayon. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!